Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang issue. Ano ang karapatan ng pamilya kapag namatay ang isang trabahador sa aksidente sa konstruksyon? Sa larawang makikita natin ang isang trabahador nagtatrabaho sa taas. Napakadelikado nito, lalo na kung walang safety measures. Pero sa mga probinsya, karaniwan nang ginagawa ang bahay ng walang sapat na proteksyon. Kaya ang tanong, may pananagutan ba ang may-ari ng bahay? May makukuha bang tulong ang pamilya ng namatay? Hiyan ang ating aalamin ngayon. Tulad ng nakikita natin sa larawan, maraming bahay sa probinsya ang ginagawa ng simple, walang kontrata, walang safety equipment. Pero dahil ba ito'y normal na gawain, wala nang pananagutan ang may-ari ng bahay? Mali po iyon. Ngayon, ating pag-uusapan. Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa mga aksidente sa konstruksyon? Ano ang karapatan ng pamilya ng biktima? Paano maaaring makipag-ayos ang may-ari ng bahay sa patas at maayos na paraan? Sa larawang ito makikita natin ng isang sirang scaffolding. Kung may trabahador na nahulog dahil dito, sino ang may kasalanan? Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, kapag may pagkukulang o kapabayaan na nagdulot ng pinsala, may pananagutan kahit hindi ito sinadya. Oo, kahit hindi ito sinadya. Sa kasong Phoenix Construction vs. IAC, 1987, sinabi ng Korte Suprema na may pananagutan ang isang tao kung hindi niya naiwasan ang isang panganib na maaaring mangyari. Ibig sabihin, kahit sabihin ng may-ari ng bahay na hindi ko naman sinadya, kung may kakulangan sa pag-iingat, maaari siyang kasuhan. Kung ang trabahador ay direktang kinuha ng may-ari ng bahay, maaaring ituring siyang employer sa ilalim ng batas. Ayon sa Article 2180 ng Civil Code, may pananagutan ang employer na tiyakin ang kaligtasan ng manggagawa. Sa kasong Plato vs. Lomboy noong 1985, sinabi ng Korte Suprema na kahit informal lang ang pagkuha sa trabahador, may pananagutan pa din ang employer. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta ang pagpapatrabaho na walang safety measures. Kahit wala mang tahasang kapabayaan, may mga benepisyo pa rin na maaaring makuha ng pamilya. Kung ito ay aplikable, una, SSS, death, benefits, pensyon o lump sum para sa mga dependents, Employees Compensation Commission or ECC, karagdagang tulong pinansyal, LGU at iba pang programa ng gobyerno. May ilan pang ayuda na pwedeng i-apply. Sa larawang ito, makikita natin ang isang pamilyang nagluluksa. Ang pagkawala ng isang ama o breadwinner ay malaking dagok, kaya dapat nilang malaman ang kanilang karapatan. Maraming nagsasabi na binigyan naman ng 8,000. Sapat na yon? Mali po iyon. Narito ang pwedeng i-claim ng pamilya. Actual damage, bayad sa burol at libing. Moral damages, hindi bababa sa 50,000 bilang danyos sa emosyonal na pagdurusa ng pamilya. Loss of income, halimbawa, kung kumikita ang trabahador ng 500 pesos kada araw, posibleng milyon ang nawalang kita sa pamilya sa loob ng maraming taon. Hindi pwedeng maghintay ng matagal bago mag-file ng claim.
Narito ang mga deadline para sa civil case. Patungkol sa damages, 4 na taon mula sa pagkamatay. Para sa pag-claim ng SSS death benefits, 10 taon para mag-file. For ECC compensation, 3 taon lang ang mapalugid. Tulad ng nasa larawan, tumatakbo ang oras, kaya dapat agad kumilos ang pamilya. Oo, pwedeng makipag-ayos ang may-ari ng bahay bago pa man dumating sa korte. Ang patas na settlement ay dapat may kabuwang bayad sa burol at liping, moral damages para sa pamilya, at tulong sa edukasyon ng mga anak. Dapat ito ay may kasulatan para malinaw ang usapan. Narito ang proseso ng maayos na settlement. Unang hakbang, pag-uusap ng pamilya at may-ari ng bahay. Pangalawang hakbang, pag-aalok ng makatwirang tulong, lalo na sa mga anak ng biktima. Pangatlong hakbang, pirmahan ng kasunduan para maiwasan ang future na reklamo. Tandaan natin, may karapatan ang pamilya ng biktima. May pananagutan ang may-ari ng bahay. Ang pinakamagandang solusyon ay isang patas na settlement. Ipagkalat natin ang impormasyong ito para makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po.